Grandstanding lang yan, naniniwala lagi sa chismis. We are not going to abandon our constitutional duty to hear the impeachment case against the Vice President. Hanggang ngayon, yun pa rin po ang sinasabi niya, wala pa rin gustong mag-testify, wala pa rin siyang kinakasuhan. So I think that is a matter of incompetence, Mr. Chair. Anong conclusion na wala akong ginawa o that incompetent, malayo pong description sa akin yan. I always do my job. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kasunod ng pagpapaliban sa pagsimula po ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, nagpahayag ng pagkadismaya si Congresswoman-elect Leila de Lima kung saan iginit niya na tila binaliwala ng Senado ang malinaw na mandato ng konstitusyon. Matapos ang anunsyo ng pag-adjust ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi napigilang magpakita ng pagkadismaya si Congressman-elect Leila de Lima. Ayon sa kanya, malinaw ang salitang forthwith sa Constitution ngunit hindi naman umakto ang Senado. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya, umiwas na magkomento ang kongresista sa pamamalakad ni Senate President Cheese Escudero sa Senado. Panawagan lamang ng ginang, huwag unahin sana ang pansariling interes. Iwasan ko na muna po yun. Maybe he has his own reasons, he has his reasons. He would know the dynamics there in the Senate. Ang pakiusap ko lang is that over and beyond self-interest, over and beyond political interest, over beyond interest of self-preservation, sana man lang laging iniisip kung ano ang nasa konstitusyon, kung ano ang mga prinsipyo na yan ng mga accountability, that no one is supposed to be above the law, no one is supposed to be beyond accountability. Nakaraan ay naglabas din ng statement ang ginang nang makarating sa kanya ang umuugong na balitang may posibilidad daw na maudlot ang impeachment trial. May mga bulong na hindi na raw uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dead on arrival daw. Kulang daw sa boto. Tapos na bago pa magsimula. Pero may sagot naman dito si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Gate niya, hindi aabandonahin ng Senado ang kanilang tungkulin pero nasa Korte Suprema ang desisyon kung itutuloy o hindi ang impeachment trial. Grandstanding lang yan, naniniwala lagi sa chismis. We are not going to abandon our constitutional duty to hear the impeachment case against the Vice President. Nilinaw din ng senador na bagamat bahagi ng tungkulin ng Senado ang maging impeachment court, mas dapat pagtuunan ng pansin ang pagpasa ng priority bills, lalo na't nalalapit na ang Sinday adjournment ng regular session. Kasi marami kasing mga priority bills na kailangan itakil at kailangan ma-approve ng Senado at yung House of Representatives. Kailangan natin na aprubahan yung mga panukala batas that will lead out to the benefit of our people. Siyempre, that will take precedence. Pero para sa grupong August 21 movement, hindi dapat ipagpaliban ang impeachment proceedings. Binanggit nito ang seryosong alegasyon laban sa pangalawang Pangulo, kabilang ang umano'y pag-amin sa pagkontrata ng assassin laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker, misuse ng confidential funds ng OVP at DepEd, unexplained wealth, katiwalian at pagkakasangkot sa extrajudicial killings. Sa ngayon, nakatakda ng ilahad ng House Prosecution Panel ang Articles of Impeachment sa Senado sa Hunyo 2, ngunit inurong sa A11. Ngunit nananatiling tanong kung tuloy pa ito sa harap ng ipinapakitang prioridad ng Senado. Noon pa naman talaga ay nagpapakitang ayaw na talaga ni Jinggoy kay De Lima dahil sa pag-iimbestiga sa mga kasalanan ni Digong lalo na yung Davao Death Squad. Sinabihan pa noon ni Jinggoy si De Lima na incompetent.
Muli nating balikan at panoorin ang tila pambabastos ni Jenggoy noon kay De Lima. The statements made by former Senator De Lima. During the investigation here in the Senate, during her term, when she was still a senator, wala pa rin nakitang ebidensya tungkol dyan sa mga DDS na tinatawag. Nung CHR chairman siya, wala rin nangyari sa mga investigation at wala pa rin nakitang ebidensya. Nung secretary siya ng DOJ, which is a very very powerful cabinet position, wala po rin siyang mga nakitang ebidensya. At hanggang ngayon, yun pa rin po ang sinasabi niya, wala pa rin gustong mag-testify, wala pa rin siyang kinakasuhan. So I think that is a matter of incompetence, Mr. Chair. I take Thank you. Mr. strong Chair, exception to that, Your Honor. Okay, to be fair, sige. The chair will be fair. Excuse me, everybody, Mr. President, teka muna. Sige, Hindi ko po nagustuhan. yes, Senator De Lima, sige, Thank you. short short. Hindi sige, ko po response. nagustuhan yung ganung conclusion na wala akong ginawa o that incompetent. Malayo pong description sa akin yan. I always do my job. Depende sa mga circumstances. Depende rin sa kung ano talaga yung makakalap. And hindi ho tama na nung Senate inquiry. Kasi nandun po si Matubato. Present ko nga po. Pero after I presented him, inalis na po ako as Senate chairperson. Noon naman ginigisa ni Estrada si General Torre sa hearing sa Senado kaugnay sa pagkakaaresto kay Digong. Makikita natin ang bias nitong si Jenggoy na malinaw na pabor sa mga Duterte ang mga pinagsasabi nito. Pero hindi nagpatinag si General Torre. Muli nating balikan ang nasabing hearing sa Senado. Now, since you've been asking questions addressed to General Torre, may I ask General Torre, how did you think did you handle the arrest of former President Duterte properly? Yes, sir. I do, sir. It's proper. It was proper. But when I saw the video, it was really, for me as a citizen of this country, it was really unbelievable. It was a very, very big disappointment. Because I can relate, General. Because when we were arrested, way back 2001, together with my father, the same thing happened. All right, we were in the wee hours of the morning. We were the policemen barged in our hospital room at the Veterans Memorial Hospital. They were arresting us. They wanted us to be transferred to another detention cell because after the May 1 siege, at ano sabi ng mga police? Kalad ka rin na yan mga yan pag ayaw sumama. At the same time, when I saw the video, parang nag-flashback sa akin yung ginawa ng mga kapulisan ng araw sa amin. At ang sabi mo, hihilahin ko yan. Is that what you said, General Torre? Sir, it's already all optics and tactics already because it's already. No, I am asking you. Did you say that? Hihilahin ko. Yes, sir. And I actually made good of it, sir. What prompted you to say that? Sir, I made good of it, sir. Sabi ko, sir, hihilain ko yan. And I went back to AS Medialdea, handcuff him. Bakit mo nga sinasabi? You know, your statements based on the video may reflect the PNP as an institution. Baka sabihin lahat ng ating mga kababayan, ganyan pala yung mga pulis. Masyadong wala man lang respeto sa matanda, sa isang dating pangulo. Ganon din ang ginawa sa amin eh. Can you justify why you said that hihilahin ko yan? Nakita ko si dating Pangulong Duterte, di naman lumalaban. What prompted you to say that? Mr. Senator, respectfully, the threat of hihilahin ko na yan was not towards the president, the former president. It was ensued after a heated argument between his counsel and General Torre. In no way was the former president threatened with bodily harm. Yes, who was addressing the sinong sinasabihan ni General Torre? Was it the lawyer or was it the former President Duterte?
lawyer, sir, Attorney Mijal Dea, and actually, sir, after that, I actually went back to him, placed handcuff on him after reading him his rights and arrested him for obstruction of justice. And after that, sir, I brought him to the bus and came back again and told Attorney Delgra he's next. And again, sir, I will reiterate with all credits goes to the former president, because after he saw that I'm already very, very serious in bringing him into the plane, he said, okay, let's go. And I told Romy, the PSG, to just escort him, and he went voluntarily to the bus that brought him to the plane. Ngayon naman, nagsalita na naman itong si Jenggoy matapos ma-promote si General Torre bilang susunod na PNP chief. Nagpahayag ng pagkadismaya si Jenggoy sa pagkakatalaga kay Police Major General Nicolas Torre bilang bagong hepe ng Philippine National Police, PNP, at tinawag itong arogante. For me, kung ako ang tatanungin, that's not a good choice. Ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-aroganteng Chief PNP, ani Estrada sa isang panayam nitong Sabado. Ipinunto ni Estrada ang umano'y pagiging arogante ni Torre matapos nitong pamunuan ang mga operasyon para arestuhin sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Quiboloy. Tungkol naman sa inaasahan sa liderato ni Torre, sinabi ni Estrada na, I do not know. That remains to be seen. If he will continue his arrogant ways in governing the police force, I don't know what will happen. Kung bibigyan naman ng pagkakataon, may mensahe pa ang senador kay Torre. Hinay-hinay lang, huwag masyadong mayabang, aniya. Samantala, giniit naman ni Estrada na kailangang patunayan ni Torre na karapat-dapat siya sa tiwalang ibinigay sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May tiwala sa kanya ang Pangulo, so be it. E di sana mag-perform siya na maganda. Sana huwag niya sirain yung pagtitiwala ng Pangulo sa kanya, dagdag pa ni Estrada. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,